sa'yo, Diyos. Salamat. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kakape. Siksika o apo, itibilag ni panagkaawa, kinakapsot ni panagkapagkawan, pagkarangan ni itarang mo ako, ipanagbiag ni Iyayat ti Diyos. Amen. Intay rambaga, Grasya na asago, Diyos makamangan. Good morning. Magandang umaga mga kape. Intay biruken, anyaman ariga, intay parmeken, when nga agpay. Good morning to Sister Sanyata Salmatandaras. Good morning kay Sister Hilda Agpawa. Good morning Sister Rowena Dessa. Good morning Shalamay. Happy birthday. And good morning Pastor Rafi and your family, and to all kape. God bless from Sister SSR. Hey Celestico Domingo, of course kay Dexter. Good morning. Good morning also to Ate Marilyn Obayre Total. Good morning Manong Mario, Manong Emerson, of course. Good morning to all of you, to your family. Good morning po. Good morning DM Valeriano. Good morning DM. And good morning kay Ate Luz Biminda Asuncion Gonzales. Good morning Brother Arnel Edar Bansipra. Good morning Tata Ago. Good morning. Happy birthday Tata Ago. And of course kay Tata RC. Good morning Sister Maribel. Good morning to all of you there in Bacara. Amen. Diyos pagkamangan, naiayat mo ako, dagiti na panglaw, nakakaasing, dagiti mawaw, kasken ka uwapo,
biyaya at Diyos. Hintay rambakan, grasya na asam. Good morning, good evening, good afternoon there in Canada or in USA. DJ Jack, of course, RGB and Transport. Ingat ka palagi, DJ. And yes, good morning to all of you. Or magandang oras sa inyo lahat. Good morning also to Sermina Pascual. Good morning kay Larry Pascual. Good morning to Nabotas, Lawag City. Diyos pagkamangan, Diyos pagkamangan. Amen. Once again, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion ngayong Miyerkules. Yes, today is Wednesday here in the Philippines. Today is the 9th day of July 2025. July 9, 2025 mga kape, at ang oras sa Pilipinas ay 5:46 ng umaga. Kaya sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, nais ko pong batiin ang aking pong may bahay, syempre ang aking pong asawa Maricel Roasa Solucion, of course to our daughters. Good morning to our nanang Dungo. Good morning also to my brothers and sisters, mga kamag-anak, lahat po ng mga ate, kuya at mga pamangkin, mga apo sa tuhod, apo sa talampakan. Magandang umaga sa ating lahat. At siyempre nais ko rin pong batin ating pong punong barangay Kapitana Mila D. Alonso, and of course to all the barangay officials of Barangay 43 Cavite, Lawag City, sa lahat po ng constituents po natin here and abroad. Good morning or good day sa ating lahat mga kakape. At nais ko rin pong batiin ang ating pong Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family. At siyempre ang mga kapatiran po natin dyan sa Daklapan, Kabugao, Ilocos Sur. Good morning to Kabugao. At siyempre sa ating po mga kapitbahay dyan sa Sitio Panayugan. Good morning to all of you. At sa ating po nga po ng barangay Kapitan Charlie Sumejo, and to all the barangay officials. Magandang umaga po, Daklapan, Kabugao, Ilocos Sur. At sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon mga kapinas, ko pong batiin ang mga naririto ngayon. And yes, thank you so much for all your comments. At sabi po rito ni RGB10 Transport, good morning to DJ Black. Magandang hapon, magandang gabi dyan sa Canada or dyan sa US. Yan. At nag-interstate po sila. Palaging busy sa magdadrive. Ingat palagi, and traveling mercies, and may God bless you, DJ. Okay, nagtagpo at nagtatawag po ang ating pong DJ Jack kay Manang Gina Balanay Balon, Joseph S. Cabrera, Armelio M. Viernes, Adela Guerrero Ocan. Ayan. Good day to all of you. Thank you so much for the tag, for the shout out, for the call, DJ Jack. Ate Emerita Baptist Corpus of Susan City, California, of course dyan sa Sacramento or dyan sa San Francisco. Magandang hapon sa inyo. Good morning din kay Sister Maria Lizardo ng Apari, Cagayan. Good morning, sister, to the Lizardo family. At good morning po sa lahat ng kakape po. Sabi rito ni Sister Rowena Desa. Yes, happy birthday to Sheila May. Good morning to all kakape, and good morning, Pastor. Napatawa mo na. Pinapatawa mo na ako. So, DJ Jack. Sa ating Pastor Guwapo, God bless us all. Maraming salamat. Sana all guwapo na. Okay, Sermina Pascual, good morning Larry once again. And to all of you, nandito si Brother Arnel Eder Bansipra, of course kay Sister Mabel, at Tata Ago, happy birthday sa'yo. And Tata Arsing, good morning. DM Valeriano, Ate Luz Vinas Gonzales, Ate Marlene Obeiro Total, good morning Manong Mario, of course kay Eunice and Andoy, kay Mariel, and of course kay Marco and July. Good morning sa inyo lahat. Hey, Celeste, good Domingo, and Dexter, good morning.
At siyempre kay Sister Sanyata sa Masanaras, good morning Pastor and your family and all kakape, God bless, maraming salamat. And kay Sister Hilda Pawa, maraming salamat, good morning po sa inyong lahat. Okay? So sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa buhay na binigay sa atin, sa pagkakataong mabuhay, sa pagkakataong makatulong, sa pagkakataong maging blessing. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. So sabi po rito ni Ate Emerita, blessed and good morning brother Pastor Rafi and all kakape. Thank you po brother, your manong is here too, going back to San Francisco later. So Kuya Jean, magandang hapon sa iyo dyan sa Suson. Of course kay John and Jean, and of course sa iyo mga apo, magandang hapon sa inyong lahat, and may God bless us all mga kakape. So sa pagkakataong ito, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ito po mga kapatid, let us listen to this song. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali Sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Good morning, Sister Esmeralda Kakasyo, Brother Raymond Kakasyo, good morning. Good morning kay Ezra, of course, kay Hagay, Karen, Kesia. Good morning. Good morning, Santa Espira Cagayan. At kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang ganda. Maraming salamat for the blessing. Sir DJ Jack, good morning. Maraming salamat for 1,000 stars. Napakaliwanag po niyan mga kapatid. Mga kapatid, thank you so much for the pailaw. God bless you more, DJ. Kaya't sa bawat sandali Sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan. ang aking nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. salamat sa nakamtan ko ngayon. Sir Benz Alpha para Carla, good morning friends. Good morning AP Santos Elementary School. Good morning Ma'am Madonna Guerrero. Amen, praise the Lord. Thank you so much once again, and more blessings to you, DJ Jack, Sa buhay RGB10 Transport. May God continue to comfort you, to guide you. Traveling mercies. Ayan po mga kape, maraming salamat sa Panginoon for this day. And again, ang sabi po ng Panginoon, in everything, give thanks. Magpasalamat po tayo palagi. Hindi lang po sa mga natatanggap po nating mga positibong mga bagay-bagay o ano man po ang ating po natatanggap mga kapatid, or darating man ang dagok o problema, let us always thank God, because God wants us to be happy, to rejoice. Then sabi ng Diyos in Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yun po sinabi ng Panginoon mga kapatid. That's why we should always be grateful, para hindi po tayo may stress. Amen. Yun nga po mga kapatid, pinoproblema natin ang mga problema, kaya lalong lumibigat ang mga problema dahil pinoproblema natin sila.
The Lord Jesus Christ and God Himself taught us that whenever we will face difficulties, circumstances in life, let us cast everything to Him. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Ibato lahat natin sa Kanya. Lord, ito ang mga problema. Ito ang mga pag-uusig. Ito yung mga pagsubok sa buhay ko. You alone can give me the right solution. So I trust in you as I go on, as proceed on. I will trust in you. I will have faith in you. Then you will be the one to give me the solutions. Parang mga kapatid. So, pagpapatuloy sa ating pong paglalakbay sa mundo ito. Yes, as we fulfill the purpose of our lives. Amen? Yun nga pong ating pag-usapan ngayon eh. That we may fulfill the purpose of our life, or the purpose in our lives. Amen? Maulan na morning po, Pastor. Yes, makulimlim pa rin mga kapatid. Ilang araw na ganito mga kapatid, because of this typhoon na rumaragasa sa ating pong baybaying dagat. Salamat sa Diyos at hindi po siya naglandfall dito sa atin. And yes, please pray for the safety. Lalong-lalo na po dyan po sa Hilagang Luzon, dito po sa Batanes. Opo, lagi talagang lagi po talagang nababayo ng mga bagyo ang lugar na yan. But anyway, salamat sa protection ng Panginoon. Amen. So, ayan po mga kapatid, gusto ko pong batiin muna ang ating pong nandito at magbasa ng comment, and then we will proceed sa ating pong prayer. Ayan, maraming salamat. And good morning kay Ate Marieta Pascual ng San Marcelino, Tingas, Ilocos Norte. Good morning, Pastor and all kakape. Good morning, Manong Isyong. Good morning, Junjun. Good morning, mga kapitbahay dyan. Kay Manong Warlito. And of course, sa lahat po na nandyan. Good morning, Ate Raquel Bumangla. Good morning, Manong Joseph Bumangla. Good morning. Good morning, Kagawa Joel Bukala. Good morning to your wife and to your daughters. Kagawa Joel ng Mangato, Lawag City. Adela Guerrero Ocan, stay ka lang dyan. Makinig muna tayo para bless lagi ang ating mga desisyon na ating binubuhat. Yes, maraming salamat DJ, and of course good morning, and maraming salamat Ma'am Adela Guerrero Ocan. Welcome to our morning coffee devotion. Ayan po. Kay Vina Vidanya, good morning Vina Vidanya. May God bless you. Isang maulang morning. Yes, ingat po tayo palagi. Marisa Bernabe, attend muna kayo. Break muna sa GD. Dito muna para madagdagan pa ang ating kaalaman. Yes, maraming salamat, and to God be the glory. Marisa Bernabe, maraming salamat, and may God bless you. Welcome to our morning coffee devotion. At ganoon din, good morning kay Ate Ligaya, Ate Gaya Alonso, good morning. And of course to your family. At kay Kuya Rogelio Alonso Reyes ng Hawaii, good day. And of course kay Marisa and kay Manang Kulya. Yes, good morning, good day to all of you. Yan, online Bible study, thank you so much Ma'am Elizabeth Pedro Sirio, thank you so much for joining us live today. Ma'am Elizabeth Pedro Sirio, ayan po ang kanyang pong live stream din, online Bible study. Tune in lang Pastor Waldrab. Yes, refresh your mind, focus. Yes, and may God continue to give us the traveling mercies that we may reach our destination safe and sound. Praise the Lord. Okay, kay Meros Agustin, good morning Meros. Sa lahat po ng mga nag-message, nag-comment kahapon na get well soon. Maraming salamat po sa inyo. Sa totoo lang, pwede rin din tatanggapin natin yun mga kapatid, kasi hindi ko kasi na-specify doon po sa ating pong caption na nag-donate po tayo ng dugo. Nakalagay lang na kasi pray for the sick and let us help the needy. Nakala nila ako yung may sakit, but anyway, tama nga naman, get well soon. Siyempre nag-donate pala ako ng dugo. Siyempre kailangan kong ang tawag dito,
ma-rehydrate. Yan. Kailangan kong ma-rehydrate ulit. So, kailangan pa rin ng tinatawag na ang tawag doon? Recovery. O, diba? Yun. So, maraming salamat po. Pero hindi po ako may sakit, mga kapatid. Tayo po ay may privilege na tumulong, na makatulong, mga kape. And praise God for strength. And here we are, mga kape. So, kailangan nating mag-recover ulit para babanat ulit, mga kapatid, sa trabaho. Diba? Mga kape. So, maraming salamat sa lahat, sa mga nag-aalala, to those who prayed for me, maraming salamat. And please pray and continue to pray for our brothers and sisters, mga pasyente po natin, mga kape. I mean, mga may sakit po, mga merong pong mga maintenances, siyempre mga pinapanalangin po natin. Let us always pray for one another, mga kakape. Okay, sa pagkakataon ito, tayo po ay manalangin na. Maraming salamat and may God bless you all, brothers and sisters. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for all the blessings na inyo pong pinapadala, binibigay sa inyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay magkakasama. Salamat po sa kahapon, sa gabay, sa proteksyon, sa provision. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi na binigyan mo po kami, Panginoon, ng pahinga. Nakatulog po kami. Maraming salamat at kami inyong ginising. And yes, this is a brand new day where we are so thankful because of your grace, because of your mercy, because of your power, because of your love. Lord, I pray that you may please humble us. Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. We thank you so much, Lord, for the privilege that you are giving us to be a help, to be a blessing. And yes, that's the truth. As you bless us, that we may learn to be a blessing to others, and most especially to be a blessing to you. As you give us life, Lord, thank you for the privilege to live and to serve you, to serve others, and always remind us that we should always be humble, serving you and serving others. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, as we come here to worship, to thank you, to honor you, to glorify you. Lord, please give us understanding, give us wisdom as we study your word, as we listen to your word. Lord, I pray, Holy Spirit, that you please work in our midst. Use your servant, O Lord. Give us courage also. Give us that strength. Give us that boldness to share, to preach your word, especially the gospel unto salvation. Yes, Lord, we thank you for the Bible. We thank you for your promises. We thank you for the life eternal that you have given to those who called you. By faith, they receive you as the Lord and Savior. And again, Lord, here we are. I pray for our brothers and sisters who are in need, those who are sick, those who are weak. I pray also for comfort to those families, to the families that needs to be comforted. Lord, please continue to comfort the family Valeriano, Alagaw, Agasa, as well as the Barakaw family. Patuloy po kayo, Panginoon, na mag-comfort din sa Kuwa family. Can you please give them also the strength that they need? Na Panginoon, if matutuloy po ang service mamayang gabi, that you please use your servants, that we may be a blessing and a help to them, those who are lamenting, grieving, O Lord. Salamat po sa pagkakataong ito. As we gather together, I pray that you may please help us today. Bless us. And also, Lord, please bless those whom you are using. Sa mga ginagamit po ninyo, Panginoon, na maging blessing po sa iba. At lalo na po, Panginoon, sa mga ano po ginagamit para sa ministry, I pray that you may please continue to bless them and bless them more. Salamat po, Panginoon, sa mga partnerships and yes, sa mga programs, sa mga activities that we and where you are using us. Please continue, Lord, to use us effectively for the furtherance of the gospel. So I pray for all the churches, Lord,
the churches, preachers, pastors, missionaries, and evangelists, those who preach and teach the pure gospel, and even the ministries, Lord, the online ministries, and association classes, Bible studies, mission works, Lord, I pray that you please use us. And I pray for our spiritual growth, Panginoon, that you please teach us, Lord, to be humble and to follow your will, that we may fulfill the purpose of our lives as you design us, as you created us. And yes, Lord, I pray for everyone who are sick and those who are bothered, stressed, even in distress. I pray that you may please, Lord, help them, bless them, remind them that you are in them, you are with them, Panginoon. Please, Lord, intervene whatever the problems that are facing right now. Kaya, Panginoon, dalangin namin sa inyo that you may please continue, Lord, to heal, strengthen our brothers and sisters. Inilapit mo namin sa inyo si Marie Jacinto, Rafael Ragasa, to the Ragasa family, Uncle June, the family of Manong Mael, even James, Diom, Nabe. Please work in their lives, Lord. At dalangin din ko din, Panginoon, sa inyo si Manong Anthony Gutierrez, si Manong Greg Corpus, ang Consuelo Moreno, Nanang Juanang, to my mother also, please give me strength, strengthen them. Nanang Basang, Nanang Tanang. And yes, Lord, to Ate Emerita, Sister Sanyata, Ate Marieta, sa lahat po ng mga nanghihina at nangailangan ko ng kalakasan, Lord, I pray for strength. At ganoon din po, Panginoon, nilabot ko po sa inyo si General Sharp, Kenneth Stevenson, Kailani, and Kali. At ganoon din po, Panginoon, nilabot ko po sa inyo ang kapatid po ni Ma'am Julie, that you will continue to strengthen her. And also to the brother of Sir Dan, that he will come to the realization that he needs you and repent and come to know you as his Lord and Savior. Muli, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala na binibigay mo po sa amin. Patuloy mo po kami gamitin, Panginoon, sa pagpapalaganap po ng Ebanghelyo. And again, Lord, we thank you and we give you all the glory. Sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy po kayong magtrabaho sa bawat isa, sa lahat po ng mga panalangin po ng bawat isa. And I pray also for Ma'am Suerte Ferrer, that you may please continue, Lord, to pour on your grace, have mercy. At most of all, Lord, I pray that you will send your messengers to them, that they may hear the gospel. And Lord, even po sa mga na-confine, and then po, Panginoon, sa ICU, sa ER, Lord, I pray that you may please, Lord, send your messengers to them, that they may hear the gospel and come to know you, O Lord. Sa mga nagpapakimotherapy, radiation therapy, kahit po sa mga nagpapadialysis, those undergo medications, Lord, I pray that you please provide their needs, even their financial needs, Lord. Muli, please bless our country, give wisdom to our President, at Panginoon, patuloy po kayo na magtrabaho kahit po sa Israel, that you please continue to comfort and protect your people, your nation. At dalangin namin sa Panginoon kahit po mga kapulusan, kasundaluhan, that you please continue to protect them, O Lord. Maraming salamat po. At muli, sa pagkakataong ito, Panginoon, maraming salamat po sa panahon. Kami po, Panginoon, ay inyong pong protektahan. Anong pong mangyari, Panginoon, na bagyo ng buhay at bagyo, Panginoon, ng panahon. Lord, we trust in you, O Lord. Panginoon, gabayan, proteksyonan po ang aming po mga anak sa pag-aaral. Give them wisdom also, and even their teachers, Lord, please bless them. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat po, Panginoon, ng traveling mercy sa lahat, sa mga nagpa-flight, sa dagat, nasa kalupaan, for their troubles, Lord, that they will reach their places or their destinations safe and sound. Yes, maraming salamat po muli. Ito po aming dalangin. We thank you and we give you all the glory. In Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kapatid. Maraming salamat. And yes, good morning kay Ate Maria Pascual. Once again, good morning to John Alonso. Good morning kay Sister Jonah Fuertes Serenal. Good morning kay Brother Engineer Joseph Sereniado ng Marikina City.
Ma'am Julie Natividad Vidoria Colbert, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Good morning, Ma'am Juicy Makapulay. Good morning, Manong Nestor. Good morning kay Jermaine. Good morning kay Edna Borse Padre. Good morning po sa inyo lahat. And praise the Lord, Pastor. Amen. Praise the Lord. Amen. Ayan. Amen and amen. Advance happy wedding anniversary to you and your lovely wife, Maricel. Oo nga pala, no? Bukas na pala yun. Thank you so much, Ate Merita. Tignan niyo mga kapatid. Amen and amen. Advance happy wedding anniversary to you and your lovely wife, Maricel. Brother, praying for healthy lives and more anniversaries to both of you. Sana abot kami ng ano, no? Abot kami ng 70 wedding anniversary. Grabe, no? Alam niyo mga kapatid, thinking about that and talking about that, brothers and sisters, hindi po natin talaga alam kung kailan tayo mamamatay. Pero alam natin na mamamatay tayo. Happy anniversary daw, sabi ni Ate Emerita. Ayan, no? Ayaw niya, nahihiyasang magpakita. Ayan po mga kapatid. Ang buhay natin ngayon na ibinigay ng Diyos, ang isipin natin kung paano natin ma-fulfill yung kanyang kalooban sa araw na ito. Ayan. So how can we be a help and be a blessing to others? Especially we believers, tayo mga anak ng Diyos. Sa lahat na nagsitanggap sa Panginoon Kristo bilang kanilang Panginoon at Pagligtas, tandaan po natin ito mga kapatid. Hindi ko kailanman itinuro dito na dapat maging baptist kayo upang kayo maligtas. Never. Why? Because baptist cannot save you. My religion cannot save you. Your religion can't. Only through Jesus Christ. Only the Lord Jesus Christ. Because there is only one name from above or from heaven that came down to be the Savior of this world. And that name is none other than Jesus, the Lord Jesus Christ. So praise be the name of Jesus Christ, brothers and sisters, our God, our Savior, our Lord. Yes, brothers and sisters, we cannot get saved because of how religious we are, how good we are, or how we became a blessing to others. But it is only by faith in Jesus. We need to trust in Him because He alone can save us. Tandaan natin ito mga kapatid. For yung tinatawag po natin kisap mata. That's how life it is. Yun nga po mga kapatid, that when that comes to our lives, we cannot do anything but say goodbye or accept, mga kapatid, the truth that all of us will leave this earth. Tama po yan. So we'll leave this earth sa pamamagitan ng kamatayan, o when the Lord Jesus Christ will come and fetch His people and the rapture. So either, brothers and sisters, ibig sabihin ng mga kapatid, kasi ang mundong ito magugunaw. Tandaan natin yan mga kapatid. We don't know when that will come, but it will come to pass. It will happen because it's in the Bible. Magugunaw po ang mundong ito. So para saan yung mga iniipon nating kayamanan? Para saan yung mga pinaghirapan po natin? Katulad po ng iba, pero mga kapatid, hindi sila nakontento. Walang pagkakontento sa kanila. They keep on getting more, earning more. Yes, they are planning, or they're doing this for their future, for the future of their family. But until when? Mga kakape, the question is, nagawa ba natin, na-fulfill ba natin yung purpose, yung layunin ng Diyos sa ating buhay? And we all know God created us for His glory. God created us to please Him. God created us for Him. And yet, we need to glorify His name. Hindi po sa selfish, mga kapatid.
That's why He gave us this what we call free will, or that freedom of choice. It's because ayaw po niya na napipilitan yung tao na naglilingkod at nagwo-worship o sumasamba sa Kanya. It must be from our hearts. It must be voluntarily. Because we understand that this is the will of God and we should do it. Because in that way, we can have peace, real joy, and tayo po ay nabubuhay na mayroong tinatawag na pagkakontento at masaya. Tandaan po natin to, hindi ang kayamanan nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa buhay. As I told you before, meron akong naging boss, millionaire, here in the Philippines of course. Meron siyang mga businesses. At isa ako sa pinagkatiwalaan na mag-manage at mag-oversee sa mga branches ng kanilang pong business. Can you imagine that 24 hours a day, 7 days a week, 24 hours po yan trabaho. At alam nyo, tatawag siya sa akin ng madaling araw, alas 2, alas 3, tatanungin niya sa akin kumusta ang business. Can you imagine that? Diba? Sabi nga, marami sana akong pera para isiwasi ang buhay ko kahit ano mabibili ko. Tama nga naman. Pero bakit hindi sila nakakatulong na kompleto? Pero de los penos, may mga ganun. So money cannot even buy life. Hello? May mga nagsasabi na, ito, babayaran kita, patayin mo tong taong to, babayaran ko ang kanyang buhay. Hindi po yun mga kapatid. That is being greedy, being ganid. Hindi po mga kapatid. Because kung ang pera ay nakapagbibigay ng buhay, mga kapatid, pwedeng yan ay gagamitin para sa gamot mo. Pwede rin magpapalagay ka ng pang-extension sa buhay mo dahil hirap ka na, nag-aagaw buhay ka na, may sasaksak sa'yo. Your support, life support na sinasabi. But if money can buy health, dapat lahat ng mga yaman hindi na mamatay. Di ba, mga kapatid? So pagkatapos doon, what's next? Real talk, mga kapatid. Kaya isipin natin mabuti. Nagpapakahirap ka, nagkakandarapa ka, nagsusumikap ka, and yet, ano ang purpose? Hindi po masamang yumaman. Hindi po masamang guminhawa. Sa katotohanan, sinabi ng Panginoon, God gave us the power to gain wealth. He is the one who gave us strength to work, to gain, to earn. And yes, pag doon po tayo nakafocus sa kayamanan at sa pera, we are out of the will of God. We are out of the will of God in where hindi po maging fulfilled ang ating buhay. Because the Bible even said in Matthew chapter 6 verse 24 that no man can serve God and money. So no man can serve two masters. So it's like this, brothers and sisters. The Bible says in Romans chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, pag inuuna natin ang Panginoon sa buhay natin, ang Panginoon na siya mga problema sa mga pangangailangan natin. And yet, pag inuuna po natin yung material na bagay, natatalikuran po natin ng Diyos. At yun po ang nangyayari, mga kapatid. Marami na akong nakilala, marami akong nakausap na ganyan. Because they wanted to get rich, then they focus on their business, they focus on their work. And what happened? How about their fellowship with God? How about their relationship with God? Diba? Mga kakape? So, bilang isang anak ng Diyos, alam niyo po mga kapatid, sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways,
Can you imagine that, brothers and sisters? God Himself is telling us to be humble. Let us be humble. Hindi po hambog. Amen? Ang gusto ng Diyos, humble tayo palagi. Hindi hambog. Because the Bible says, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Dahil sinasandabi, sinasaway, pinapaalis ang mga mayabang. Kinukontra ng Diyos sa mga yabang. Pero binibigay sa mapagpakumbaba ang kanyang biyaya. So, salamat sa Diyos. So, how can our life be fulfilled? How can we have a fulfilled life? So to speak, brothers and sisters. So, yun po ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. At nais ko pong magbasa ng message muna, mga kapatid. Mga comments. Yes, good morning kay Jane Solis Ragasa. Good morning, Jane. Good morning to your family. Good morning, Jasper. Good morning to all of you. And thank you so much, Ate Merita Baptist Corpus. Ayan, dito na lang siya nag-reply. Maraming salamat sa mga nasi-share po ng ating live stream, mga kape, Kay John Michael Ancheta, good morning, John Michael. Good morning, Ampatuan. Good morning, Pastor. Good morning to all of you. Kumusta kayo dyan? How's the weather in Ilocos Sur? See you on Friday, anak, ha? And yes, kay Mafi and Rose Asuncion, good morning. Good morning kay Jerome sa floor. Hello, Jerome. And of course, to your brother Jerry and to your mama and papa. Maraming salamat sa mga muna-muna. Thank you so much. Kay Sister Marisa Bernabe, thank you so much. Amen. Maraming salamat. Ayan. Sino pa? Amen and amen. Advance happy wedding anniversary to you and your lovely wife Marisol brother. Praying for healthy lives and more anniversaries to both of you. God loves you so much and we love you po. Amen. Nakakatas naman po yun. Maraming salamat po, ate. And good morning dito and all from Jane Solis Ragasa. Okay? So, magpatugtog muna tayo sa awitin, mga kapatid. Tapos saka na tayo dadako at magdadive sa ating pong pag-aralan ngayon, mga kapatid. Pakinggan natin to, mga kapatid. Katulad ng ating pinag-usapan, yes, you are too busy. But how about your time with God? Amen? Tingnan natin ito, mga kapatid. Kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Kahit ma-copyright na tayo dito. Pakinggan natin ang mensahe ng awiting ito. Kailan pa? Ellis Litotal, good morning. Good morning, Sir Dan Colberg. Amen. Manong Ate Edna Thomas, good morning. Manong Merch, good morning. Sir Dan, good morning. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyan mo na kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at tuwing na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung Hindi ngayon, kailan pa? Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at tuloy na ang lahat? At kung ang araw mo'y lumipas na,
ilan pa. Sigurado ikaka-copyright tayo ng Facebook yan. Saka sa YouTube. Sa mga meron pong kakilala nagtatrabaho po sa Screamtech Planet, Lawag City, paki-report po mga kapatid. Nag-report na ako pero wala pa rin silang ginagawang action. I don't know if they will come today because since Sunday morning po wala na po kayong internet dito na it's a technical problem. Dapat ayusin nila yung mga linya nila sa kalsada. So please mga kape, kung meron kayong kakilala nagtatrabaho sa Screamtech or dyan sa Planet, Lawag City, pakisabi po kasi hindi ako makapagtrabaho ng maayos dito pag walang internet. But anyway mga kapatid, data pong gamit natin kaya expect na mapuputol-putol po. Salamat sa Diyos at hanggang okay naman. Good morning kay Ate Mercy Semanero Galapon. Good morning Ate Mercy. Good morning kay Mami Semanero, Mami Florida Semanero. Good morning po. Leave cold water. Good morning Pastor Ravi. Good morning Sir Dan. And praise God you are alive. Praise God. Amen. Good morning Pastor and all kape. Sige mga kapatid. Let us proceed to our topic. Okay. In Ecclesiastes chapter 12 verse 8, ito mga kapatid, ito yung conclusion. Ito yung naging evaluation ni Haring Solomon sa kanyang buhay, mga kape. Because talking about King Solomon, we all know that have been too many what we call problems. He tried to do everything to see if he will be happy, but hindi. He had riches, he has wives, concubines, power, authority, and everything during his time. Ito po si Haring Solomon. Pero sinabi po niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 8, vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Alam niyo po mga kapatid, ang ibig sabihin ng vanity, walang kabuluhan. Ulitin ko po mga kapatid, ang nagsalita nito, ang sabi po nito ay si Haring Solomon, na kung saan siya po ay hari, of course, siya po ay famous, siya po ay makapangyarihan because of that power on his shoulder bilang king, bilang hari, at marami siyang kayamanan, at nag-asawa po siya, kinasal po siya sa 700 na babae, at meron pa siyang 300 na mga kerida. Can you imagine that? 1,000. So, sa lahat ng kanyang experiences, sa lahat ng nangyari sa kanya, nakala niya he will become proud and happy, but kabaliktaran po nangyari. So, he did not find a real joy in life dahil sa kayamanan, dahil sa kapangyarihan, dahil po sa layaw ng buhay, at dahil po sa kanyang pagsunod sa kanyang pong pangangailangan sa physical and even his sexual life, mga kapatid. He thought he will be happy, he thought he will find real joy, but all of this, in his conclusion, in his evaluation of his life, or in his life, vanity of vanities, said the preacher, all is vanity. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Grabe to Iba po yung walang kabuluhan sa walang kabuluhan sa walang kabuluhan. So yung mga walang kabuluhan, wala pang kabuluhan. Grabe yun mga kapatid. Ganon katindi mga kapatid ang sinasabi dito ni Haring Solomon. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan.
Sabi ng mga aral, lahat ay walang kabuluhan. With all the fame and riches and everything, sabi niya, walang kabuluhan. So what you up to, brothers and sisters? Anong hinahabol mo sa buhay? Ano ang nasa plano mo? Sa mga plano ba, sa mga plano mo ba kasama ang Diyos? Sa mga ginagawa mo ba ngayon, kasama mo ba ang Diyos? And yes, Lord, this is the sin and mistake of King Solomon. He thought it will be fine. He thought it will be all right. But ito nga nangyari with his evaluation in himself. Ano nangyari? Sabi niya, all is vanity. So yun pala mga kapatid, sinasabi na sa atin, we who are chasing gold, we who are chasing riches, we who are chasing fame, we are chasing the best of the best for our lives, for our children. And yet, brothers and sisters, to the one who experienced most everything, and I can say everything, sinabi niya, vanity of vanities. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Good morning, Mami Florida Semanero. Good morning to Ate Louie Andres. Magandang gabi, magandang hapon dyan sa Canada. Sa mga kapatid, walang kabuluhan ang buhay kung hindi natin magampanan ang layunin ng Diyos para sa atin dito sa lupa. And yes, God has purpose in your life as you are still alive, as you are still living here on earth. God has purpose in my life. And we need to fulfill that. And we can say, if we fulfill God's will in our lives, then we can say, when we say goodbye, when we leave this earth, our life is fulfilled. Amen. So walang kabuluhan ang buhay kung hindi natin magampanan ang layunin ng Diyos para sa atin dito sa lupa. Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa ating buhay? So that is a big question to all of us. Ano nga pa talaga ang layunin ng Diyos sa ating buhay? Sabi ng iba, nagsasawa na ako, hirap na hirap na ako sa pagiging mahirap. God has given us the power to gain wealth. Ang problema kasi minsan ng isang tao, nasa kanya rin. And we all know that. There are so many privileges and opportunities. And yet ang problema kasi tinatalikuran natin ang Diyos. Pero de los menos, because there are people who are chasing for gold, who are chasing for fame and riches, but natalikuran nila ang Diyos. Ano nga ba ang papel ng Diyos sa buhay mo? Ano nga ba ang papel ng Diyos sa buhay natin? Siya ba ay panakibutas laang? Na kung saan, kung meron tayong ginagawa at pumalpak at kailangan po natin ng tulong sa katatawag sa Panginoon? Lord, please help me. Lord, I need your kailangan ko po ang iyong rescue. I need you to rescue me. Rescue me, O Lord. Dahil napagtanto natin at nakita natin na tayo ay nagkulang, naging failure po tayo dahil sa ating mga gustong gawin, na kung saan yung katotohanan tinalikuran natin ng Diyos, at sa oras ng kahirapan, kagipitan sa katatawag sa Kanya, panakip butas lang ang Diyos sa buhay natin. Real talk mga kape. We don't know when we say goodbye here on earth, kung makapag-goodbye pa tayo. And we all know mga kapatid, that most of us cannot reach 100 years. Alam natin yan, we expect that mga kapatid, hindi natin lahat marireach ang 100 years old. Someday, this life that God gave us will end here on earth. But praise God for what He did in our lives. He saved us
because of by faith, He gave us eternal life, and praise God, sa isang kisap mata, pag tayo namatay dito sa lupa, paggising po natin, pagdilat po ng ating mata, we are already with Him. We are already in heaven, with Him in heaven. Sino naman nagsabi sa inyo yan, brother? Paano mo naman sigurado? It's in the Bible. Ang problema kasi, nasa Biblia na, hindi pa natin paniwalaan. Nasa Biblia na, pinagdududahan pa natin. And the Bible is very clear, na sinabi po ng 1 John chapter 5 verses 11 to 13, na sa lahat na kay Kristo ay meron silang buhay na walang hanggan, at sa lahat ng hindi kay Kristo, sa mga hindi tumanggap sa Panginoong Kristo, ay walang buhay. At sinasabi ko sa inyo, sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na sa lahat ng maniwala, manampalataya sa anak ng Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ito'y malalaman nyo dahil ito ay pangako ng Diyos. And yes, eternal life is free. Salvation is free. Bago tayo dumako sa ating pong magpatuloy sa ating pong pinag-uusapan, and I think na-hit na yung ating pamakailangan sa ating consciousness that we really need God. Na kung alam natin na napabayaan po natin ang Diyos dahil sa paghahabol sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kasikatan, at natalikuran natin ang Diyos, panahon na para tayo mag-U-turn at manumbalik sa Panginoon at gawin kung ano ang tama at i-enjoy ang buhay na kasama natin siya sa hirap at sa ginawa, sa sakit at sa kalusugan, at ang kamatayan ang maging susi upang maramdaman natin, maranasan natin ang lahat ng biyaya, lahat ng regalo, lahat ng pagpapala na binigay sa atin na ating matatamasa pagdating natin sa kaharian o doon sa langit na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Amen? So, bago po tayo magpatuloy, as we all know that already, kumusta ka? Kumusta ang iyong buhay spiritual? Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Naalala mo ba sa buhay mo na ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos at may nagsabi sa iyo na kailangan natin magsisi sa ating kasalanan? Dahil sa kasalanan natin, tayo ay karapat dapat na maparusahan sa impyerno. And we need Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Wala makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan niya. So meron bang panahon, meron bang araw na realize mo at tinanggap mo yung katotohanan na tayo makasalanan at dahil sa ating kasalanan tayo mapaparusahan sa impyerno at kailangan po natin ang Panginoong Kristo sa buhay natin? Because Jesus Christ is the one who suffered everything for you and for me. Tinanggap niya lahat ng pag-uusig, lahat ng pananakit, at hanggang sa pagkapako sa cross, yun po ay ginawa niya, sumunod siya sa Ama hanggang sa kamatayan niya. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin at sa atin lahat. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sa lahat ng magsitanggap sa kanya, sa lahat ng manampalataya sa kanya, ay hindi na po mapaparusahan, kundi mabigyan ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pangako ng Diyos, mga kape. Bakit ayaw nating maniwala? Bakit ayaw nating tanggapin si Jesus sa buhay natin? Bakit ipinagpapilitan natin na ang relihiyon natin nakapagligtas sa atin? Bakit pinagpapilitan natin na kailangan nating magkaroon ng tunay na grupo na kung saan sila magliligtas sa atin? It is through Jesus Christ alone. And I know, if you don't believe this, someday, you will realize the truth. At sayang nga lang, sayang pag hindi natin tinanggap ang Panginoong Kristo. That's why tomorrow may be too late. That's why when it comes to salvation, pakinggan natin itong mabuti, mga kapatid. We need to realize that we are sinners
And we need to accept that. We need to admit that. And secondly, we need to admit also and to accept the penalty of our sins. Because the Bible says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So eternal life, everlasting life is free. It is a gift. And He will give to those who will trust in Him. By faith, receive Him as the Lord and Savior. The Bible says that for as many as receive Him, but as many as receive Him, sa lahat na nagsitanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. And yes, then, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ikaw ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. And yes, that is a promise. Sabi ng Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So meaning mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan, na ang nangako ay hindi po magsisinungaling kahit kailan, at siya po ang Diyos. At handang ibigay niya sa mga manampalataya sa Kanya. I don't know about you, maybe you have more doubts. Meron ka pa rin pagdududa. Bakit natin pagdududahan ang salita ng Diyos? Yes, God loves you so much. Hindi po may pagkaila na ang Diyos minamahal ka niya. Why? Buhay ka pa ngayon. May sakit ka? Buhay ka pa ngayon. Mahina ka? Buhay ka pa ngayon. God is giving you a chance. Why not open your heart for Jesus? Why not open your heart and receive the Lord Jesus Christ today? Tandaan natin ito mga kapatid. For those who procrastinate, sa lahat po nagpapaliban. Bukas na, next time na lang, next month na lang, next year na lang. I have so many plans, I have so many things to chase on. Makinig kang mabuti. Today will never return. Tomorrow may never come. Bukas, baka hindi ka na sisikatan ng araw. That's why today is the day of your salvation. Today is the right time. Ngayon na, kailangan nating magsisi. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Ibig sabihin mga kapatid, para mapatawad ang iyong kasalanan, buksan mo ang puso mo, magsisi ka, at tanggapin si Kristo sa buhay mo ngayon. Will you open your heart for Jesus today? Para sigurado na ngayong araw na to, nasa iyo si Kristo. Ba't ko laging sinasabi ito sa inyo? Para maintindihan natin na paunawaan natin na si Kristo lang ang ating pag-asa. Wala nang iba. It's not my religion. It's not your religion. It's not my good works. Because the Bible says, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ang sabi ng Biblia doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Wala tayong magagawa. Kahit ano. Not of works, lest any man should boast. Dahil pag tayo baligtas sa ating kabutihan, dahil sa pagtulong natin sa charity, dahil sa pagiging mabait, I tell you this, magpapayabangan po tayo. And kayabangan is not part of the kingdom of God. Ang kayabangan pa'y wala, hindi po tayo madadala sa langit. Because God wants everybody to humble themselves so that the grace of God will work in their lives. Let us remember, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Meaning mga kapatid, magpakumbaba tayo at tanggapin natin yung katotohanan na sinasabi ng Biblia, na kailangan natin siya sa buhay natin, at siya lang, wala nang iba. So mga kakape, mga kaibigan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kung merong isang kaluluwa na magsitanggap sa Panginoong Kristo, pag isang kaluluwa ay magsisi at tanggapin si Kristo sa buhay niya, there is joy in the presence of angels in heaven. And yes, mga kaibigan, mga minamahal, ikaw ba ay nagnanais na makasigurado ng langit? Why not open your heart? Papasukin mo si Jesus ngayon sa pananampalataya, tanggapin mo siya. Manalangin ka. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y makasalanan.
Salamat sa pagkakataong ito na napakinggan ko, na unawaan ko na kailangan kita, na ikaw lang ang aking pag-asa. Kaya Panginoong Jesus, sa pananampalataya, tinatanggap kita ngayon. Please come into my heart. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Kung ikaw ay nagpray at ginawa mo yan ng galing sa puso mo, ang Panginoon, ginawa din niya ang kanyang pangako. At ang pangako niya ay buhay na walang hanggan sa mga manampalataya sa kanya. Ang tanong, do you believe that? Or you still have doubt? Then tandaan natin to. Hindi dapat pagdudahan ang salita at pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi po nagsisinungaling kahit kailan. And we praise God for the assurance that He gave us eternal life. And He will be with us wherever we go, whatever will happen. We know that when we die, isang gisap mata, nandun na tayo sa kanyang piling. Dahil sa ating pananampalataya sa kanya. Amen? At doon nagsisimula na mangyari o ma-fulfill ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dahil hindi po natin magampanan ang ating pungurol o layunin ng Diyos sa ating buhay kung hindi pa tayo nagsitanggap sa kanya. Ngayon, mga anak na tayo ng Diyos, ngayon, tinuturo sa atin kung paano maging fulfilled ang buhay natin. And yes, what is the purpose? What is the purpose of our lives as children of God? Ito mga kapatid, John chapter 15. Dito tayo mag-focus at bukas ipagpatuloy pa rin natin ito dahil there are so many things that we need to talk about when it comes to the purpose of life in our lives. Mga kakape. At nais ko pong batiin po si Ate Marley Manigas de Jong. Good morning, sister. Good morning also to Ate Juvita Verdes. Good morning, Precious. Good morning kay Ate Deborah Pedro Valdivino. Good morning, Manong Bernard. Good morning, Precious. Good morning. Ayan, maraming salamat Ate Emerita for the verse Titus 1:2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Amen. Panghawakan po natin yan mga kapatid. Panghawakan natin yan. Pastor Rafael Miguel, good morning. Diyan po sa Adams. Yan. Good morning, Pastor Rafael Miguel. Pastor Paeng, good morning. Good morning and good day kay Manong Mael and Manong Norma Ragasa. Happy birthday, Ate Norma. Kay Ate Ninita Hernando, maraming salamat sa pakape. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, ang sabi po rito ni Ate Emerita, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you again, brother Pastor Rafi. I wish Auntie Pinang Sahagon Tomas, Ina Juana's youngest sibling, a blessed and happiest 97th birthday. Wow! Ganon? Grabe sila, no? So, happy birthday, blessed and happy birthday kay Nalang Pinang Sahagon Tomas, 97 years old. Wow, grabe, no? Sila lang wanang 105 na this November, if I'm not mistaken. Grabe ang haba ng buhay. Anyway, mga kapatid, so gusto ba nating ma-reach 97, 98, 99, 100, 120? Hindi po yun ang malaking issue. Ang issue po ay kung nagampanan ba natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Will our life be fulfilled? We can say that our life is fulfilled before we leave this earth, mga kape. So, ano nga ba ang layunin o ano yung purpose ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak niya habang tayo nabubuhay dito sa lupa? Grabe, 106 na siya this November 7. Grabe. Yan. At malakas pa ang kanyang pandinig, mga kape, at malakas pa yata ang kanyang mata. So, babasahin ko po para sa inyo, mga kapatid, in John chapter 15 verses 1 to 6. I am the true vine, sabi ng Panginoon Kristo. I am the true vine, and my Father is the husbandman.
Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them in the fire, and they are burned. Christ's true followers abide in him as branches in the true vine, and to bear much fruit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Praise the Lord. Yes, sir. Ma'am Anita Domingo Alonso, of course, kay Kapitan Jerry Corpus Alonso, and kay Janina May. Tama ba? Good morning, good morning. Good day to all of you. And of course, kay Manong Ruben Alonso. Good morning. Kasi dalawang Ruben Alonso kasi sa atin, nandiyan sa Amerika, yung isa nandiyan sa Hawaii. Yung Manong Ruben Alonso. Good morning po sa inyo. Salamat po. Okay, so sinasabi rito, mga kapatid, that Jesus Christ is the vine. Siya po ang puno. At tayo po ay mga sanga. Hindi po mamumungang sanga pag hindi naka-abide, hindi nakadikit, is not engrafted, or hindi po kasama doon sa vine. Since we are God's children, we should abide in the vine. Tayo po ay dapat umasa at dapat laging nakadikit, hindi po bilang singsipsip, kundi dahil nandun tayo, dahil kailangan po natin siya, and we understand that without Him we cannot do anything. Dahil sinabi ng mga kapatid, for without me, you can do nothing. That means, a believer, a Christian, should always ask God for His will and fulfill sa pamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga bilin sa atin bilang mga anak ng Diyos. And yes, again, gusto ko lang po maging malinaw ito, mga kapatid. Saka lang po natin magagawa ang kalooban ng sa buhay natin if first, we are already His children, pag tayo ay tumanggap na sa Kanya bilang ating Panginoon na kapagligtas. And yet, hanggang dyan lang muna, mga kapatid. We should always remember, gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos na tayo mamunga. At ang mamunga natin ay manatili. At maging blessing po ito sa nakararami, dahil sila po ay gagamitin din ng Diyos. At mamunga ng mamunga. And that is the fruit of being in Christ. Pag tayo po ay laging nakadikit, umaasa sa ating pong Panginoon. Let us bear that in our minds, brothers and sisters. And most of all, maraming salamat sa kanyang salita na ating pong pinag-aaralan. Kaya sa lahat po ng mga kasama po natin mga kapastoran, na mga nakikinig din minsan dito o kaya nakikinig sa ating pong live stream, maraming salamat po sa inyong panalangin. I covet your prayers more. My fellow servants in the Lord, may we continue to be a blessing and to serve the Lord until He comes, mga kakape. Tandaan po natin, tayo po ay pwedeng madapa, pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tayo manatiling nakadapa. We should always bear in mind, meron pong pag-asa, meron pong binibigyan ng Diyos na chances sa atin. We should stand again and continue on in the race that is set before us, and looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Praise the Lord, and to God be the glory. Ate Jenny Ragasa, good morning. Ate Dora, and to all of you once again, sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig ngayon, may God bless us all. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po. Please bless your people. Bless us all. Bless those who will celebrate the birthdays and anniversaries today. We thank you and we give you all the glory, Lord. Salamat po.
At ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. May God bless you, even sa mga nag-birthday at sa mga anniversary ngayon. May God bless you. At ito na po ang birthday song para sa inyong mga mag-birthday at mag-anniversary. Happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. So, happy birthday kay Lola Pinang Sahagon Tomas, 97 years old. Wow. Happy birthday. And sino pa? Sino pa ang mga birthday? Sa lahat po ng mga July celebrants, of course, happy birthday kay Ma'am Julie. Happy birthday kay Tata Ago. Lahat ng mga July celebrants. And tomorrow will be our 26th wedding anniversary with my lovely wife. Thank you so much. Alvin Relado, good morning, Brother Alvin. May God bless you. Pakisabi na lang po yung mga magbe-birthday. At nais ko pong batiin, meron pong nag-message sa akin. Nais ko pong batiin ang mga magbe-birthday na kailangan mga kamag-anak. Okay, isa-send ko po mga kapatid, mga July celebrants. Happy birthday kay Kuya Eddie Asuncion. Happy birthday kay Sammy Asuncion. Happy birthday kay Laila Kilinahi Bidad. And happy birthday kay Orlando Manuel. Happy birthday kay Melody Joy Asuncion Bidad, Lao. Happy birthday also to Daniel Shane Asuncion Bidad. Yan. At kay Leia Marie Mercedes Asuncion Bidad. Yan sa lahat po ng mga birthday celebrants po na makamag-anak ni Cousin Mercy Asuncion Bidad. Ayan po. Happy birthday and happy anniversary to all of you. At muli, maraming salamat Ate Jovita and to all of you. At tayo po ay magpapaalam na po. God bless you also. But thank you so much po. Maraming salamat. And yes, this is your Brother Ravi Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo o positibo o mulan man o bumagyo, huwag po natin kalimutang manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ang Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings. Pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay, aloha, mahalo, and I love you all. Bye! See you later. I'll see you tomorrow by God's grace. Ingat!